Nangibabaw ang gulo sa nahulikam na away sa Taguig kung saan umabot sa bubong ng jeepney ang rambol ng mga kabataan at nadamay pa ang tsuper ng jeep at isang rider. Nakatutok si Darlene Kai. Kita sa videong ito na hinabol ng mga bata ang umaandar na jeepney kung nasaan ang mga kasamahan nilang nagsusuntukan. Sa bubong ng jeep, kita kung paano pumaibabaw ang dalawang batang lalaki sa isa pang bata na kanilang minura at sinuntok. Boss, may susuntukan sa taas, boss. Nakunan ito ng isang dumaraang rider madaling araw kahapon sa East Service Road sa Taguig. Nakita ko yung mga bata tumatakbo. Tapos yung isang bata na mahaba yung buhok, tumatakbo sa taas ng jeep, nagsusuntukan sila, lumalaban pa siya eh. Oo. Tapos yun nga, ang bilis ng takbo kasi kaya sabi ko doon sa jeepney driver na may nagsusuntukan sa taas, parang humito siya. Paghinto ng jeep, bumaba ang mga bata pero hinabol pa ang isang batang lalaki. Dalawang dumaraang motorsiklo pa ang naipit sa gulo. Isa lang yung kalaban nila, yung long hair na nakahiga, isa lang yon. Tapos siguro mga 10 yung mga bata humahabol. After nun, pinagbabato pa nila yung jeep. Agad din daw nagtakbuhan ang mga bata. Ngayon lang daw may naiulat na nangyaring ganitong insidente sa lugar ayon sa Taguig Police. Bukod sa ginawang gulo, lumabag din daw sa curfew ang mga bata. Paigtingin pa po namin lalo ang police visibility po dyan. Then sa mga bata po na pag-alagala po dyan, at may operation naman kaming laging kinakandak kasama po ang ating BAUSI at DSWD. Siguro po ay itong mga bata na to ay mga taga ibang lugar po. Napadpad po lang sa lugar po namin. Nahanap ng mga pulis at kawani ng Barangay Western Bicutan ang dalawa sa mga batang sangkot sa gulo. Pinatawag sa barangay ang kanilang mga magulang at guardian para kausapin. Sasailalim daw ang mga bata sa counseling. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa Lunes na sisimula ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak na isang miyembro ng komite, magiging patas sila sa pagtalakay sa reklamo. Nakatutok si Jonathan Andal. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang anunsyong ito ni Vice President Sara Duterte walang epekto sa pagtalakay ng Kamara sa impeachment complaints laban sa Bise, ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Miyembro si Ridon ng House Committee on Justice na sisimulan ng talakayin ang 4 na impeachment complaints sa Lunes. Sinabihan ni Ridon matapos lumutang ang ulat na ang mga kongresistang miyembro ng National Unity Party ay boboto ayon sa kanilang konsensya at maghihintay ng ebidensya na nagbunsod ng mga katanungan kung nabago ba ng anunsyo ng Vice Presidente ang ihip ng politika sa Kamara. Tingin ko irrelevant yung pong declaration po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, no? Dito po sa disposition po ng House Committee on Justice and ng House in general. Laser focused po yung mga members to firstly determine sufficiency in form and sufficiency in substance. Pagtitiyak ni Ridon, magiging patas ang komite sa paghawak ng 4 na impeachment complaints gaya ng paghawak nila noon sa impeachment complaints laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng abogado ng Vice na si Attorney Michael Powa, ang parehong pamantayan na ibinigay sa pagsusuri ng sufficiency in form and substance sa mga reklamong impeachment laban sa Pangulo ay siya rin daw dapat gamitin ng patas sa mga reklamo laban sa Vice. Sabi ni Ridon, ang bagong ebidensya sa impeachment complaint ng Vice ay ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating ahente ng militar at umunoy bagman ni Duterte. If we proceed to full proceedings, no, that is the time when Mr. Madriaga will be able to present his case and give truth to his affidavit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok, 24 oras. Napatpat sa mga baybayin ng Israel at Sarangani ang mga patay ng balyenang nanganganib ng maubos. Inaalam na ng mga eksperto kung ano ang nangyari sa kanila. Kuya Kim, ano na? Wala nang buhay ng anurin sa dalampasigan ng Zikim Beach sa Israel. Ang balyenang ito na isa raw sperm whale, ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Ang mga eksperto mula sa Israel Nature and Parks Authority, the University of Haifa at Delphis Association agad na rin sa gawa ng necropsy sa carcass o katawan ng patay na balyena.
para matukoy ang sanhi na kinamatay nito. Samantala, isa ring nabubulok na sperm whale ang natagpuang palutang-lutang sa baybayin ng Barangay Taluya sa Glan, Sarangani. Ayon sa DNR Stock Sergeant, maring nagbula pang balyena sa Sulu, Sulawesi Marine Ecoregion. Ang mga otoridad, kumuha muna ng tissue sample mula sa carcass para sa gagawing laboratory examination bago ito nilibing. Ang sperm whale o Physeter macrocephalus, hindi lang ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Sila rin ang pinakamalaking toothed predator sa buong mundo. Ang mga marine mammals na ito ay maaaring umabot ng 20 meters ang haba. Dahil sa commercial whaling mula 1800 hanggang 1980s, bumaba ang populasyon ng mga sperm whale. Pero mula nang pansamantalang ipagbawal ang panguhuli sa mga ito noong 1986, unti-unti na raw nakaka-recover ang kanilang populasyon. Pero kailangan pa rin nating protektahan. Lalo't ayon sa IUCN Red List of Threatened Species, vulnerable o nanganganib pa rin ang mga marine mammals na to. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Good news sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, may pagtaas po sa dividendo ng mandatory at voluntary contributions na pinakamalaki raw sa kanilang kasaysayan. Kung magkano alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Kung matindi ang pangangailangan, nakakautang sa Pag-ibig Fund ang maintenance service employee na si Marlene. Sulitan niya ang buwan ng kontribusyon. At para may malaki rin siyang pera pag nagretiro na at wala ng sahod, magsisimula na rin siya ng MP2 savings o yung voluntaryong contribution na mas mataas ang dividendo kumpara sa regular na hulog. Nag-a-apply po ako ng MP2. Kasi ang sabi nila, maganda daw kasi parang savings muna din po kasi may 7% daw po na interest. At tuloy-tuloy ang mataas na tubo ng MP2 savings na tumaas pa itong 2025 kumpara sa 7.10% ng sinundang taon. And the return rate for the Pag-ibig MP2 savings for 2025 is 7.12%! Tumaas din ang dividendo ng mga regular savings o yung mandatory contribution kumpara sa 6.60 rate noong 2024. The dividend rate for Pag-ibig regular savings for 2025 is 6.62%! Ibig sabihin, yung miyembro na may ipon sa Pag-ibig Fund, yung ipon niya, kunwari ay 10,000 pesos, ay kumita yan ng 6.62%. So, 10,000 times 6.62, so 6,620 pesos, di ba? Pag MP2 naman, 7,120. And that is tax-free. Kahit ang mga nangungutang sa Pag-ibig, nakakatanggap pa rin ng dividendo. Kasi yung iniipon ninyo, yun din ang pinapautang namin. Di ba, meron tayong tinatawag na affordable housing program or yung under the expanded pambansang pabahay. Ano interest rate doon? 3%. But even if you are a housing borrower, you still receive that 6.62% dividend. Kumita ka pa, no? Nauna nang inanunsyo ng Pag-ibig Fund na tumaas ng halos 50% ang investment income nila noong 2025, nakatumbas ng 9.43 billion pesos. We will uphold strong governance and prudent stewardship. So Pag-ibig Fund remains sustainable and our programs remain affordable. Because our members are the true owners of Pag-ibig. Sa kabuuan, aabot daw sa 1.23 trillion pesos ang assets ng Pag-ibig Fund noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Malalaman na sa ilang oras ang kapuso at kapamilya teams na uuwing big winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. At mula sa Quezon City nakatutok live si Athena Imperial. Athena. Nelson, mamaya na ang pinakahihintay na announcement ng big winners ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Ang fans ng Ultimate 8 kanya-kanyang pakita ng suporta sa kanilang mga bias.
Tanghali pa lang nakaabang na rito sa crossroads ng Mother Ignacia, Scout Reyes at Scout Fuentebella Avenue sa Quezon City ang ilang supporters ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates na 4 na buwan ding nanatili sa bahay ni Kuya. Mamayang pasyado alas 7 ng gabi, mag-uumpisa ang The Big Night kung saan ia-anunsyo ang winners ng second PBB Collab Edition ng GMA at ABS-CBN. Kapansin-pansin ang mga booths ng fans na may wraps or vinyl graphics and photos ng kanilang mga idolo at mga pares na siniship. Paikot-ikot din dito sa crossroads ang ilang mobile LED trucks na nagpapalabas ng mga naging aktibidad ng teen celebrity housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Malalaman na mamaya ang placements ng Ultimate 8 ng mga kapuso at kapamilya na sina Heath Jornales, Lela Ford, Princess Alia, Crystal Mejes, Caprice Cayetano, Miguel Vergara, Ashley Sarmiento at Joaquin Arce. Of course, si Arwin Ashley Sarmiento. Kasi para sa akin may paninindigan kasi siya at saka may takot sa Diyos. Caprice Ali! Very genuine po at saka pinapakita talaga nila kung sino talaga sila. Bakit si Crystal ang bias mo? Kasi nakita ko sa kanya yung tunay na big winner talaga. Mga kapuso, mapapanood na mamayang 7:50 ng gabi ang huling gabi ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 sa GMA at Kapuso Livestream. Yan ang pinakahuling ulat mula rito sa Quezon City. Nelson? Maraming salamat, Tina Imperial. Salamat Nelson at mga kapuso, tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita dito sa 24 Oras Weekend sa pagpasok po ng Marso na Fire Prevention Month. Muling pinag-iingat ang publiko lalo't sa unang 2 buwan ng taon, tumaas po ang bilang ng mga naitalang sunog. Nakatutok si Von Aquino. Mahigit 10 bahay ang natupok sa Manggal Drive, Barangay Baliwasan, Zamboanga City. 15 pamilya ang apektado. Walang nasaktan. Nasa 12 million pesos ang halaga ng pinsala. Base sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa napabayaang nasusunog na basura. Sa datos ng Bureau of Fire Protection mula January 1 hanggang February 27, 2026, mahigit 2,200,000 ang naitalang sunog sa buong bansa. Mas mataas kaysa kaparehong panahon noong 2025. Sa mga nagdaang sunog, problema sa kuryente ang nangunguna sa mga sanhi. At sakto sa pagdating ng Marso na Fire Prevention Month, muling nagpaalala ang BFP sa publiko para makaiwas sa sunog sa buong taon. Itong tag-init nga, marami na po ang gumagamit ng mga dekuryenteng kagamitan tulad na lamang ng pampalamig, pampahangin. Kung meron halimbawa yung madalas na pag-trip ng breaker or pagputok ng fuse ay ipa-check nyo na yan sa mga listadong electrician. Ang ilang residente ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong natuto na raw lalo't laging nagkakasunog sa lugar. Kung dati gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga bahay, ngayon halos lahat ay gawa na sa konkreto. Niluwagan na rin daw nila ang mga daanan sa lugar. Nung dati naming wala po, kung saan ka po papasok, doon ka rin po lalabas. Kumbaga, isang entrada lang, kaya nung nagkaroon ng trahedya, marami sa amin ang walang naisalba. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.